Hi guys, good morning. Hello February 1. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Yan, for today's vlog po guys. Nagbre-breakfast po tayo. Yan, bahaw. Tapos yung ulam po natin is kape. Kopi ko brown. Isasabaw po natin. Tahimik po tayo dito ngayon dahil yung mga bata is nangapit bahay. Tapos naman po silang maggatas din. Tapos din naman po ako maglaba ulit. Tinapos ko yung labahan ngayong araw. Pero pagka maya-maya, meron na naman tayong labahan guys. So yan po guys, breakfast muna tayo with kape. Gusto ko lang po magsabaw ng kape. Meron naman po kaming ulam, adobong isaw. Sobra pa namin kagabi. So ayan, kumain tayo ng bahaw dahil nagsaing po ako. Yan po yung bahaw namin kagabi. Parang naalala ko lang po na kumain, magsabaw ng kape. Yung tatlo ng kapitbahay nandun kila Madam Rose. Si Papa Bits kararating lang, galing po maghatid kay Sansan dahil may laro na naman ng basketball. Tapos diretso po siya pabulkit ng motor dahil kagabi nagplat pero kaya pa namang bombahan. Naihatid pa si Sansan. Pagbalik galing paghatid. So yun, duman po siya sa vulcanizing. Na-stop po yung pagkain ko ngayon. Kasi meron pa akong customer dito. Diyan sa kapitbahay. Bumili po siya ng dalawang sunrox at saka kati na sabon. Wala po akong isusukli kasi nagpabili pa lang po tayo kay Papa Bits ng sigarilyo. 200 po yung pera niya. Tapos bali 65 po yung kuha. Pagka uwi niya, nadinig ko nag-away po sila ng asawa niya. Tapos nadidinig ko na pinapalayas po siya. Iwan ko kung mabayaran po ako. Ang laki ng boses nila. May pa naman sila. Katabing bahay. Siguro mga isang dangkal lang po yung agwat. Dinig na dinig po yung nila. Kahit nga ako nga dito ako bantang. Dinig na dinig ko yung nila. Bangayan. Parang nadinig ko yung babae, sabi niya, basahin mo. Siguro ko na yung cellphone ng asawa, parang siguro may nag-text. Baka nagsilos, ganun. Namamaritis tayo aga namamaritis po. Kasi dinig na dinig naman yung nila, yung away. Ako hindi ko po yan gawain yung makikipag-away ko kay Papa Bits, yung magbabangayan kayo. Ang ginagawa ko na lang, makapagsalita po ako sa kanya, isang bisis lang. Tapos pag marami kami dito, walang imikan. Kung kami na lang pong dalawa, yun, pinagsasalitaan ko po siya. Pero yung hindi yung salita mo na pati kabilang baryo makakarinig. Tapos pagkatapos kong magsalita, yun, wala nang kibuan. Hanggang sa ma-realize niya kung ano po yung sinabi ko sa kanya. Umabot po ng 1 week, wala kaming kibuan. Na ko yan, na yun sa Tagalog, yung natitiis ko yung hindi makipag-usap, hindi makipagkibuan. Mas pa ako, mas parang maluwag sa isipan ko.
Yung walang kibuan, walang usapan. Mag-focus lang po tayo sa mga ano natin, gawain. Parang pakiramdam ko walang sagabal. Ganun. Pero ako hindi niya natitiis. Pag lumalayas na po ako, hindi naman po yung lumalayas na hindi babalik. Pag nagpupunta ko doon Kijing, yun. Panay tawag ng tawag. Chat ng chat. Sasabihin na, ikaw uwi. Sana all. Ako, kahit siya hindi umuwi, lumayas siya, umuwi ng Tacloban, okay lang. Walang mawawala sa akin. Mas nakakaano pa po ako, nakakapahinga. Ano yung isipan ko, lumuluwag. Ayoko yung away na iskandal. Parang maraming nakakarinig, maraming nakakaalam. Yun po kami pag nag-ano kami ni Papa Bits. Wala kaming imikan. Nung dalawa pa lang anak namin, nagsusumbong yan sa nanay ko. Susumbong yan si Papa Bits sa nanay ko. Sabihin, nice. Si Daka naman po yung ano. Hindi pa ako kinakausap, ganun. Hindi pa ako kinikid. Pupunta naman nanay ko sa bahay. Daka, sabi ko naman kay nanay, ay, hayaan mo na siya. Mas mabuti yung walang imikan, walang kibuan. Tahimik ang buong bahay, walang pakialaman. Ngayon, dinig talaga. Kakahiya. Sabihin, hawa diri. Pinapalayas yung babae. Ang inaalala ko ngayon, kung mabayaran po ako. Pero pwede ko naman po i-chat yung yung pamangkin. Na ganun. May pasok kasi. Nakita ko pumasok. Kaya nakalugar po sila ng ng malakas na away. Siguro nagtitimpi lang siguro sila kanina dahil nandiyan pa yung pamangkin. Magang-maga nakapag tayo, kapag marites. Ayun, nadinig ko yung babae umalis, nakamotor din. Hindi na siguro nagpatuloy maglaba. Parang may inihagis, baka inihagis yung yung batya or balde. Ay, nako. Ganito yata yung ng epekto ng 2025. Awayan, maraming krimen na nagaganap. Yan siguro. Mauubos na po yung kanin natin at saka yung kape. Ayan. Mas masarap po ito kung meron po akong bulad or kaya lawlaw. Iwala naman, ito na lang. Maganda yung panahon natin, guys. Ayan. Maaliwalas na maaliwalas. Ngayon naman, tapos na po tayong kumain. Siyempre, ayan, marami na naman po tayo. Tupiin. Ayan. Tupik tayo, guys. Ano? Ha? Yan na. Abot ni Papa. Magsura. Matanong na si Sia kung ano yung ulam. Sabi ko mamaya na pagdating ng papa nila kasi hapdi lang po yung papa nila. Pero pag nalit naman po yung papa nila umuwi, pwede naman po tayong magluto ng
noodles na naman at saka itlog o kaya'y biplop. Yun lang naman po yung mayroon ako dito. Pag medyo malit-lit na naman po sila ng uwi. Kasi minsan nalauna na 2:00 yung uwi. Naghihintay pa sa sweldo nila. Maaga pa naman. Mag 10:00 pa lang. Nagtatanong na si Sia kung ano po yung ulam. Ay, mga bata talaga. Pag ako lang, walang problema. Kasi nakakakain po tayo kahit walang ulam. Natitiis ko ngang hindi kumain 2 araw. Kaso lang may mga bata po tayo, kaya magastos sa pang-araw-araw. Kaya nga nasasabi ko malaking tulong po yung yung sira-sira store ko. Ano ba yung kumakarikas? Yung mga pala, pusa dito sa likod ng likod ng ref. At saka mga 3:00 pa lang tayo nagising dahil nag-burn out. 3:00 nag-burn out ng madaling araw. Nag-light na po is 5:00. Agoy, yung mga yung mga lamok umaatake. Bumubulong. Hindi tayo makatulog. Yun, pag light mga 5:00, bumangon na lang po tayo. Hindi naman po tayo makatulog. Ginawa ko, nagsalang po ako ng mga labahin ko. Tiningnan ko po kung nakadami. Medyo madami, ayun. Naglaba ulit tayo. Maaga naman po tayong natapos. So, ayan, yung kahapon na labahan, tinupi na natin ngayon. Maya-maya, meron na naman po tayong tupiin. Si Dian nga ayan tulog pa, pero nagising na po siya kanina. Nakatulog ulit. Sinasamantala niya po yung natitira po niyang oras dahil bukas pasukan na naman sa Lunes. Balik na naman siya ng Cebu City. Kala ko linggo ngayon, Sabado pa lang pala. Bukas pa pala siya uuwi, babalik ng syudad. Hinihintay pa po niya yung ayuda ng mama niya. Kasi
Wala siyang babadgetin doon pagbalik. Alas 12 na, wala pa po yung dalawa. At ayan, pinagluto ko lang muna sila ng pansit canton dahil nagugutom na daw sila. Ayan po. Very good kumain si Duday. Yan. Ano po yung pinggan niya? Talagang iniipon po niya yung kanin. Oh, tagdadalawang kanin na po sila. Kung baga sa amin, dugang. Wait! Yan. Meron po silang pinanunood. Pinanunood nila is nagluluto ng fries. Pambata. Dito muna tayo sa likod guys, tambay muna. Puti pa dito sa likod kasi mahangin. Yan po yung panahon natin guys, napakaganda. Mainit na medyo humahangin naman. Alas 12:30 na po yung oras. Yung mga bata nandun na sa kwarto. Kausap nila yung mama nila. Yung dalawa hindi pa dumating. Sila lang muna yung pinakain ko. Dahil siyempre mga bata hindi pa ano sila sa gutuman. Hindi pa nakakatiis. Si Duday talaga yung sabi, Mama Dax, kakain po ako. Yung ulam ko is pansit. Alam namin kung ano po yung pansit. Yung noodles. Ganadong ganado si Duday pag kumakain. Ang sarap tingnan. Talagang mukbang na mukbang po kumain si Duday. At talagang nag-aano lang po siya. Nagsasarili. Siya lang po yung nagsusubo sa ano niya. Sa sarili niya. Minsan pag walang gana siyang kumain, yan nagpapasubo. Pero maraming nakakain si Duday. Kahit po siya dumududo, marami po siyang nakakain na kanin. Ano po si Duday sa kanila siguro. Sanay yung ganoong kainan. Tas hindi po siya makalat. Hindi po makalat na bata kumain. Parang meron po si Duday na table manners. Alam niya po yung yung bawal magsayang. Yun. Masasabi natin si Duday na laking Bear Brand. Kasi yung gatas po niya is Bear Brand. So, yun nga, kagabi, tumawag yung mama niya. Tinatanong talaga kung kailan na uuwi si Duday. Kasi sabi ko sa mama niya, matapos lang po yung birthday ni Sia, mga katapusan, uwi na si Duday. So, parang nawiwili pa naman si Duday sa pamamasyal sa peryahan. Sabi ko sa mama niya na tapusin lang namin po yung pista ng Katmon sa February 10. Pag matapos na po yung peryahan, saka namin saka namin papauwiin si Duday. Kasi maaalala po namin pag magpupunta kami ng peryahan, maalala namin si Duday. Mabuti na yun papauwiin. Yung wala nang dito. Wala nang perya. At saka na po yung Katmon, tahimik. Wala na pong mga panunuorin sa gabi. Kagabi nga fireworks, opening ng Salbo. Hindi po tayo nakapunta doon ng ng opening kasi maaga pa. So
Nanood na lang po tayo sa live nila May Timang. Live ni May Timang pala. Nanood po tayo. Merong ano, merong langgam. Nangangagat naman. Yan, tambay lang muna tayo dito. Wala pa naman bumibili. Tanghaling tapat. Tapos ayan, yung sobrang sabon ng noodles, hinigop natin, linagyan natin po ng sili. Chat ko sa mama niya, yang, wag lang munang pauwiin si Duday kasi tatapusin lang po namin yung mga panuorin dito, yung perya. Madali lang naman po yung araw, madali lang matapos. Huwag kang mag-alala, malapit-lapit nang umuwi si Duday at matagal naman pong makabalik ng Cebu. Baka mag-aral na si Duday sa ngayong pasukan kasi mag-4 na taon na si Duday ngayong April din, mga April 25 yata or 24. Mag-4 na taon na. So, pwede na po siyang daycare. Kasi sabi ng mama niya na papapasukin. Meron naman malapit-lapit doon sa kanilang lugar na daycare. So, doon na lang papag-aralin. Kasi pag dito pa si Duday mag-aral, ay naku, magkakandara pa na po tayo. Baka nga sa susunod na taon din si Isra, baka lang kung gusto ng papa. Kasi graduating si Isra ngayon ng elementarya. Gusto niyang mag-aral dito. Diyan din sa ipinag-aralan ni Sansan. Pwede naman yun kasi grade 7 scholar. Pag grade 7 talagang yung babayaran pa ng tuition is 1,050 ganon. Kasi na tuition 950 yata, tapos may tinsel 55, tapos meron pang mga konting-konting babayarin. Basta mga 1,050 po yung monthly. Pero pagka March marirepand naman po yan. Marirepand po yan yung binabayad kasi nagiging may bayad po sa grade 7 yung nagpapa-enroll ng scholar dahil pinaprocess pa naman yung scholar nila, pinaprocess. So pagka grade 8 yun, may refund naman po sila pagka March, yung malapit-lapit na pong mag-end yung klase. Pareho yun kay Sansan. Kasi parang ang akala namin, hindi pa namin alam yun, ang akala namin na sabi ko scholar, bakit ganun pa rin yung binabayaran, tag sobra 1K. Yun pala, pag grade 7 talagang magbabayad ka kasi bagong enroll ka. Okay lang kung galing ka ng scholar, tapos mag-enroll ka sa school na scholar din, continue. Kung galing ka lang ng public tapos magpapa-scholar, yun, grade 7 talagang magbabayad ka ng kada buwan ng tuition. Sabi nga ni Mama Walin noon, kasi si Jing naman po yung nag-enroll kay Sansan, sabi ni Mama Walin, bakit ganyan, scholar merong scholar merong bayad. Sabi ko, hindi ko alam. Yung pala, pagka grade 8, wala ka nang babayaran. Meron naman babayaran yun, 150. Sa grade 8, Sansan 150. Bali na 255 kasi stencil 55. Yung monthly niyan, nung grade 8, 205 pesos, ganun. Ngayon, grade 9 naman si Sansan, yung monthly niya, yung binabayaran niya sa exam, bali 200 na bali 250 dahil sa stencil 55.
55 na yung stencil ngayon. Bali na 255. Tapos pagka grade 8, ganun pa rin. Basta pagkaalam ko sa mga nag-aaral po dyan sa Gabriel, sa grade 12 is wala ka nang babayaran. Ganun. So yun nga. Parang may balak si Isra na dito mag high school sa pinag-aaralan ni Sansan. Ewan ko kung matuloy. Gusto ni Isra. Yun. Sinabihan ko si Isra, kung gusto mo ditong mag-aral, dito ka sa akin. So, walang zero senyorita. O magwawalis ka, manghuhugas, maglilinis, tutulong, ganon. Pero hindi naman mahirap utusan si Isra kasi babae. Mahirap mag-utos sa lalaki. Iwan ko lang kung dito nga mag-aral si Isra nga pagka high school po niya. Dalawa na po silang iahatid ni Papa Bits. Pero mas mabuti yun si Isra dito mag-aral. May kasabay na palagi si Sansan. Pwede na po silang maglakad sa hapon kasi makulimlim naman, hindi mainit. Okay lang sa umaga. Ihatid sila. Babaon naman, hapon na yung uwi. Pwede na silang maglakad. May kausap ka na. Hindi na namamalayan na makakarating po sila dito at hindi rin mamamalayan na medyo malayo yung lalakarin. Kung mga maliliit pa yung mag-aaral dito, agoy, Ginoo ko. Wala na si Mama Dax. Magkakandakuban na po tayo. Okay lang naman, pero sabi nga, mayroon pa silang mga magulang. Baka sabihin na nakikipag-agawan tayo. Nasanay naman po ako na mulat sa pool, bata yung natin. Bata yung inaalagaan natin. Habang nagkakaedad tayo, mas lalong lumiliit po yung mga nababantayan natin. Biruin nyo, 15 years pa ako nag-alaga ng bata. Pag-alis ko, sa amin paglitas, doon sa inalagaan ko. Yun, dito naman tayo napasabak kila Kreslin at Sia. Sila Sansan. Sabang tumatagal, ayun, mayroon pang papaparating. Andyan si Duday, yung mahirap na bantayan na mga lalaki, yung mga apo kong lalaki. Jesus, Ginoo ko. Surrender po ako sa mga apo kong lalaki. Ilang kong babae. Napapaganuhan mo. Si Papa Bits, makiapo po yan. Pero, madaling mapagot. Yun. Yung katapat palo. Pero ako, hindi po ako namamalo. Pero kung napupuno na, yun. Naano ko yung buhok. Ginaganito. Pag napupuno. Minsan, nasasampal din. Pero yung sampal na hindi naman ubos-ubos yung lakas. Parang tapik lang. Parang sampal na diin. Parang ganun. Yung sampal na sampal, baka tumalsik yung mga ngipin niyan at saka dumugo yung yung bibig. Tirik na tirik po yung araw. Yan. Walang nakakaano sa langit. Walang sagabal. Kundi blue na blue. Ayan, gabi na guys. Nakaligo na po tayo. Natapos na po tayo sa natin. At ngayon naman is balak pong magpunta sila ng
piryahan. At syempre, hindi magpupunta yon kung hindi po ako kasama. Ano na po yung oras? Alas 7:00 na po. Katatapos lang po natin sa mga gawain natin. Nakapagtanghalian po sila kanina mga tanghalian uli, mga alas 4 na. Pero ngayon nagsaing lang po ako dahil kunti na lang po yung natirang kanin. Ewan ko sa kanila kung kakain pa sila. Ako hindi naman po ako kumain. Yung kanina lang, higop ng sabaw at saka yung kape. Sabaw ng kape. Sila kumain na. Manok na adobo yung ulam nila. Samahan natin sila kasi hindi po buo ang nila, lakad pag hindi po tayo kasama. Dudang! Dudang! Pagbutok buhok, Dudang! Asa mo? Oh, buhok. Yung tali ng buhok mo, dali. Ayusan ng buhok. Nega, magpupunta tayo dun sa sa Priyan. Papunta na po kami sa peryahan. Yan. Nandito na po kami, guys. Dito lang muna tayo sa malayo kasi maingay, may sounds. Ayan, naghihiyawan na po sila. Naghihiyawan na. Naghihiyawan na sila. Yung Ferris wheel hindi pa na-operate. Hindi pa umaandar. Allah. Sige. Yan yung Ferris wheel, umiikot na. May mga sakay na pala. Ang kaso lang nito, guys, hindi po tayo makakag-video ng maigi dahil may sounds po. Makaka-copyright po tayo. Yan, sasakay na sila. Dito. Ayan sila, Duday. Pataas ng pataas na sila. Tapos na ang 240. Nakasakay din sila. Bababa na sila, bababa na. Tawa lang ng
tawa si Duday. Hindi natakot si Duday, tawa ng tawa lang. Lilipat po kami sa isang peryahan sa likod po ng gym. Yan. Yung Katmon Plaza. Ang gandang tingnan ng mga lights. Pistang-pista na po. Lipat po kami. Pasyal muna kasi uuwi na si Dian bukas. Uuwi na po siya ng Cebu City. Dito po yung isang peryahan. Pero mas maingay po dito kasi may video okay. Daming tao guys. Papauwi na po kami. Ayan, nakidaan muna si Duday dito sa plaza. Tingnan nyo si Duday. Wiling-wili po siya. Hindi napapagod. Meron daw ko no checkpoint. Meron daw ko no checkpoint. Siya, nagkatuan ito patrol car. Daw idudang. Matumba. Ayaw pagsaka. Ipagsaka ba kayo? What's that? Hey. What's that kuno? What's that? Flag. Flag yan, flag. Flag. What's that daw? What's that? Rita? Duday. Yan, pauwi na talaga kami. Pauwi na. Gabi na. Pauwi na po kami. Inuhaw, nag-Sprite. Kasi wala nga pirang bibili ng snack doon. Dito na lang sa bahay. Si Sansan wala pa. Ada na? Oh, nandiyan na si Sansan. Ate. Hindi na. Madimdim lang. Nandito na pala si Sansan. Ako na ito. Mama, dati gani. Wala kang madas. Hen. Wala po. Alas 10 na yung oras, guys. Nabutan po kami ng alas 10 sa labas. Yan. Mga gising na gising pa yung mga bata. Si Ronald naman po yung umalis.
Kasi siya po yung ano? Maganda to Ronald ganda tipin. Oo. Pupunta yun sa ano, kila may timang si Ronald. Nagkita-kita po kami doon nila may timang. Sumakay po sila ng Ferris wheel. Si may timang, si Taming, Mariel, at saka si Nikki. Oo. Pati yung ano, yung pinsan ni Mariel na tumboy kasama. Kasakay din ng ano, ng Mickey Mouse sila Duday. Hindi ako sumakay kasi nanonood lang ako, nahihilo na po ako guys. Yan, mag-ano na po tayo na higaan natin, magayos. Hi, Nay Duday. Kanto na dito, opdilani nga ti Duday. Si Duday, kahit yung papawala dito, walang problema. Natutulog lang yan mag-isa sa kwarto. Basta, anuhan lang ng tsupon, bigyan ng gatas. Kasi mahihiga ka, tatabihan mo siya, sasabihin niya na, alis ka lang dyan, kasi baka daw dumating yung papa niya. Baka naalala ni Duday, baka pagdating ng papa niya, walang ihigaan. Kaya pinapaalis kami. Hindi yan umiiyak. Hindi yan katulad ng ibang bata na umiiyak pag iniiwanan. Tulad ni Sia, umiiyak. Hindi naman po kino-compare ha. Hinahalimbawa lang. Tsaka Duday, madudo ka na. Pero yaw lang kay nagkuang ka pa. Nag-soft drink ka pa. Tuwang-tuwa si Duday doon. Si ano naman po yung namasyal, si Ronald. Nakapasyal din. So, ayan po guys. Good night na po. Thank you for watching. Matutulog na po kami. Nakapamasyal na po kami sa plaza. At nakapagperya po. Thank you. Good night po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Good night.